tayo dinisenyo ng Lord para dito. Ito ay gamit ng Diablo upang maliis tayo sa tama nating focus. Spiritual exploitation is using spiritual influence to control and monetize people under the name of vision or kingdom expansion. Kaya solicit dito, hingi doon. Kahit hindi mo napalataya, kinukuhanan. May warning yan si John. Sa 3 John, ang sinasabi niya, kailanman ay hindi nila pinangalakal ang salita ng Diyos. Confusion of calling. When people cannot tell if they are being led to Christ or to someone's building fund and branding project or church project. Alam niyo, tanda natin, hindi church building naman, ang disenyo ng God tayo mismo ang dapat mabuild. At may tayo sa tamang pundasyon. Pundasyon na ba ito? Discipleship deformation. A generation is raised to equate spiritual maturity with business success, not Christ-likeness. Alam niyo, pinagmamalaki talaga nila na ang success sa kanilang ministry ay dahil yumaman sila. Pero kabaliktaran sa tinuro ng ating Panginoon. The Philippians chapter 2, dapat inubad natin kung anuman inilagay ng mundong ito sa buhay natin sa ating paglilingkod. So about the heart of Salvador, humility. Para tayo maging Christ-likeness. Another is that abuse of covenant language. Ito po, using covenant to guilt people into staying system that feeds the leader's vision para lang doon sa leaders, para hindi para sa kaluluwa. Sabi pa dito, hindi ko na mabasahin ito Most pastors today are tempted with the same thing Satan offered Jesus. All the kingdoms of the world in exchange for one compromise. You will not have to bow physically. You just have to preach the gospel. Silence the cross. Sabi pa rito, embrace the multi-level making money maker system and call it favor special blessing. Kaya pag mayroong mga gawain na na-involve bawat sa atin, na may kinalaman sa pagkakitaan, kung may offer na pera, iwasan nyo na po yan. Sapagkat hindi yan ang sa Diyos. Itinuro niya sa atin kung paano ang tunay na paglilingkod. Events, courses, mentorships, seed offerings, turn into spiritual currency. At ang sabi pa niya rito, you are not a spiritual father if hindi ka spiritual father kung you only care when your disciple produces. Kung pinakikinabangan mo lamang, you avoid correcting them to keep the peace. Kaya hindi ma-rebuke, sapagkat ibabalik sa iyo ang rebuke. You use their loyalty to build your name. You preach boldness, but model compromise. You refuse to be inconvenienced by their weakness. Alam niyo, Paul never led this way. And neither should we. Most people forget what Paul said about false apostles. Inot niya ito sa Corinthians. They disguise themselves as servants of righteousness because even Satan can transform as an angel of light. They preach a different Jesus. They exploit people financially. They gain authority through showmanship. Mahilig sila na sila ay pinapalakpakan. They twist scripture for control. And yet today, we defend them in the name of unity. Real spiritual oversight means, ang sabi ni Pastor John, you confront dysfunction. You love without strings. You cry over sin, not over stars. You don't preach what is not broken. Lastly, you don't tolerate wolves in sheep's clothing. Paul did not build churches. He built altars with life. Paul did not train disciples to make money. He trained them to make sacrifices, not profits, but prayers. Alam nyo, manatili ang PRGN na umaasa sa provision ng Diyos. Sa bawat lakarin,
Sapagkat sa loob ng almost ilang taon na tayo, na marami na mga lugar na ating pinuntahan, kailanman walang lumabas sa aking bibig na humingi. Lahat ay pinagkaloob ng Diyos. Kaya po, makikita po natin, ang sabi nga ng karamihan sa atin at tatlong paniniwala, kung may misyon, may provision. Yes. No platforms, but perseverance, not personal brands, but purity of heart. At encourage natin ang bawat isa na lahat tayo ay patuloy ma-purify ang ating mga puso. That's how churches stay holy, not just busy. Kaya po, yung una natin kanina na dapat isipin natin, being set apart. Kaya ang ating pong pangatlo, mga kapatid, pangalagaan natin sa ating paglalakbay as PRM family, we must walk in integrity and sincerity. Integrity means soundness, completeness. Proverbs chapter 2 verse 7, he grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity. Proverbs 10:9, people with integrity walk safely. Kaya huwag tayo mababahala. Pag mayroon tayong integridad na lumalakad, ano mang bato sa atin, hayaan lang natin. Pwede natin silang pakinggan at suriin natin ating sarili. Kung may katotohanan, dapat tayo magsisi at dapat tayo bumalik sa tamang katayuan. But those who follow crooked paths will be exposed. Ito po ang nakakatakot. Ulitin ko. But those who follow crooked paths will be exposed. Proverbs 10:9. Kaya kung ating daan, habang tayo po ay naglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan, at habang tayo nabubuhay, kapag ang daan natin ay crooked. Ano ba sa Tagalog yun? Diba? Balok-balok ginan. May expose at may expose. Kaya wala tayo dapat ipagkatakot sapagkat sanay tayo sa exposure. Nais nga natin tayo na-expose upang lalo tayo na itutuwid ng ating Panginoon. Alalahanin natin, ang sabi ng Proverbs, higit na mahalaga ang pangalan kaysa kayamanan. Kaya dapat tayo, kahit anong uri ng panunuo ng mundong ito, daanin man sa tinatawag na love o whatever man, pag naramdaman ninyo in your spirit na hindi karapat-dapat o kalugod-lugod sa Panginoon, huwag nyo na pong pupunin. Kasi mas mahalaga ang pangalan kaysa anong tinatanggap natin. God wants His people to show a transparent character. Open. At ilusindi tayo sa mga guilt sa buhay natin. Hindi natin sinasabi na tayo nagkakasala. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sinisikap natin na tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pangapat. At ito na po yung panghuling ibibigay ko sa inyo. PRJM family, we must walk with unwavering love for the truth. Hindi lamang nakikinig sa katotohanan, hindi lamang nagsasalita sa katotohanan, kundi hinabangan, niyayakap, at mayroon tayong hunger sa katotohanan. John 8:32, and you shall know the truth, New King James Version, and the truth shall make you free. Tayo po ay nabubuhay sa mundo ng kompromiso. Alalahanin natin ang sabi ng Revelation chapter 3 verses 15 to 16. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one of the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Alam niyo, we are living the last days. At ang iglesia ito ay matutulot sa iglesia ng Laodicea. Kapag sinabi natin Laodicean Church, yung salita kasing Laodiceans, people's rights, ginagamit ang karapatan ng tao, karapatan ng isang mananampalataya. Pero alalahanin natin, hindi lahat ng ating paggamit ng ating karapatan at kalayaan ay nakakabuti at nakakalugod sa Diyos. Ang kapanahon ng iglesia sa ngayon, the last days, according to the book of Revelations, a worldly church, a compromising church. Ito po ang katotohanan na mayroon ngayon in the body of Christ. Pinapalangin natin, patuloy natin pinagpipray, sapagkat
ang katawan ni Kristo